At tiwala naman si Pangulong Aquino sa kakayahan ni dating Senador Panfilo Lacson na gampanan ang tungkulin bilang rehabilitation czar sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ang pakiusap lang ng palasyo, huwag haluan ng pamumulitika ang ginawang pagpili sa senador. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Magpapalabas ng executive order si Pangulo Aquino para sa pagtukoy na magiging tungkulin ni dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar. Itinalaga ng Pangulo si Lacson para pangasiwaan ng malawakang rehabilitasyon sa pinsala na iniwan ni Super Typhoon Yolanda. Nauna na ipinahayag ni Communications Secretary Sunny Coloma na pinasalamatan ng Pangulo si Lacson ang tanggapin nito ang bagong tungkulin. Kasunod nito, ipinaliwanag ng Malacanang na mahalaga ang Lacson para tiyakin ang mabilis na pagbangon ng lugar mula sa trahedya. The President felt it is important to have some full-time individual to handle the reconstruction efforts. This will take a period of time to do the reconstruction efforts. So he wanted someone who will not do it on an ad hoc basis, for instance, like a cabinet secretary who will be weaned away from his primary responsibility as a cabinet secretary. Hence, we needed someone who is a full-time individual to handle the reconstruction efforts. Pero gate ng palasyo, hindi dapat lagyan ng kulay politika ang hakbang ng Pangulo dahil para ito sa kapakanan ng marami. Itinalaga ng Pangulo si Lacson sa harap na rin ang pagbuo nito ng Task Group Yolanda. Pero paliwanag nila Cerda, may kanya-kanya pa rin tututukan ang bawat miyembro ng gabinete. Nauna nang inatasan ni Pangulo Aquino sina Defense Secretary Volter Gasmin at DILG Secretary Mar Rojas ang tutukan ng sitwasyon bago pa man tumamang malakas sa bagyo sa lugar. There's no issue, there's no politics here. Gagawin po lahat para maiangat ulit ang kabuhayan, ang katayuan ng mga naapektong lugar. Mahigit 150 munisipalidad ang sinalanta ni Yolanda. Mahigit 40 bilyong pisong pondo ang inilaan ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga sinira ng malakas na bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.